Naputol pala kanina. Naku, hindi ko napansin. Siguro napindot ko naputol. Naku po, uulit na naman tayo. Balik na tayo sa Yan. Ano ang matibay mong panghahawakan sa the rock of Jesus Christ? Ayan na naman tayo. So, katulad nga ng sabi ko sa inyo, dito tayong tumigil kanina sa sino mang umibig sa akin. Kung sino man ang umibig kay Jesus, ay pasasa kanya. Ay kami pasasa kanya at siya'y gagawin ng aming tahanan. So, ang katotohanan na paano ka magiging tunay na iglesia ni Jesus, iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, ay kung iibigin mo si Jesus. Ang linaw, di ba? Na kung ang sino man ay umiibig sa akin, hindi na natin bubuhin. Kami pasasa kanya at siya'y gagawin aming tahanan. Ngayon, ang tanong, inibig mo ba si Jesus? Ang tanong doon. Inibig nyo ba si Jesus? Tatanungin natin, inibig mo ba si Jesus? Kayo. Okay, kung inibig mo si Jesus, ito ang patakaran natin, mga tropa. Mga followers ng the rock of Jesus Christ. Ito ang itatanong nyo sa kanila. Kauna-unahang patakaran, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos. So, nagawa ba ng iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, born again, katoliko, diba? Kebuloy, Kingdom of God, ang umibig sa Panginoong Diyos? Nagawa ba nila yon? Tatanungin ko kayo. Sino ang kinilala nilang Panginoong Diyos na dapat nilang ibigin dito? Sino ang Panginoong Diyos na yun? Kasi tulad ng sinabi ni Jesus, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasasa kanya. So, sino ang Panginoong Diyos? Sumagot si Jesus, Mark 12:29-30. Si Jesus ang Pangulo. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. O, sino tong Panginoon nating Diyos na to? Maghahanap na naman ako. Ano ba yan? Teka. Tsaka na. So, sino ang Panginoon nating Diyos na yun? Naku po. Ano nga bang yun? Para dagdagan natin to para hindi walang labis, walang kinulang, para sakto yung ebidensya na ibinigay ko. Wait. Ito sinasabi ko, maghahanap na naman ako eh. Roma. Alam ko Romans yun eh. Luluhod. Ayan. Ito, para lang patunayan natin kung sino ang Panginoong Diyos. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon. Sa akin ang bawat tuhod ay iluluhod, ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos.
Babasahin ba natin ang lumang tipan para dito? 14:11. Tandaan ko nga. Awit 14:11. Para malaman natin sino ba yung Panginoong Diyos. Aray, nako, magkakaarayan na mamaya. Ouch! Kasi para kang sinabunutan dito. Teka, saan ba yun? Isaya. Doon na tayo sa Isaya. Balik. Doon tayo sa Isaya. Ano itong pinakaayaw ko. Maghahanap ako. Luluhod. Search. Ay. Hindi. Ay. Dito na tayo sa OT. Ito ang nakasulat sa Roman 14:11. Ako'y sumumpa ng aking sarili, ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katwiran at hindi babalik. Sa akin ay luluhod ang bawat tuhod, bawat dila ay susumpa. Tuloy natin mga brothers. Saan ba yun? Ano ang sabi dito? Ito na. Ang sinabi tungkol sa nasusulat sa Roman 14:11 dun sa lumang tipan. Kasi ang Isaya ay isang hula. Isang hula na mga nasusulat noon na nangyari noon nung dumating si Jesus. So ito na. Babasahin ko na ang nakadugtong tungkol sa kasulatan. Kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga ligtas lahat na tagawakas ng lupa. Sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y sumumpa ng aking sarili, ang salita ay nakabitaw sa aking bibig. Sa katuwiran at hindi babalik, nasa akin ay luluhod ang bawat tuhod, bawat dila ay susumpa. So, sino ang Panginoon nating Diyos? Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. Ano ang nakasulat sa Roman 14:11? Tangina. Roman 14:11. Ano sinasabi? Sapagkat nasusulat ako, buhay ako. Sino ba ang pinatay na nabuhay? Di ba si Jesus yun? Ano ang nakasulat sa Isaya? Buhay ako, sabi ng Panginoon, sapagkat nasusulat, buhay ako. Sa akin, bawat tuhod ay luluhod, ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Napakalabo ba o masyadong maliwanag ang sinabi ko rito? Ngayon, iniibig mo ba ang Panginoon mong Diyos? Iniibig mo ba si Jesus? Dito ako tumapat kahit maaraw para meron akong backlight. Awi. So, sino ngayon ang tunay na iglesia? Sino ang tunay sa amin? Iglesia ni Cristo, iglesia ni Manalo, iglesia ni Soriano, born again, katoliko, Baptist, o the Rock of Jesus Christ? Sino ang tunay sa amin kaya? Sino ang inibig na Panginoong Diyos ng mga Trinity at ng mga Iglot at ng mga Soriano, ng mga dating daan? Sino ang inibig nilang Panginoon nilang Diyos? Malabo ba ang ating usapan dito mga ka-Troj, mga ka-Rock?
Mga ka-rocker, malabo ba ang ating usapan dito? Malabo ba yung aral na binigay ko sa inyo? Baka sabihin yung malabo, ipapakable natin maya-maya para palinawin pa natin. Baka sabihin baka hindi pa kayo kontento, gagawin natin colored. Lahat ang makikita nyo. So, sino-sino ang umibig sa Panginoong Diyos? Siyempre ako. Mga The Rock of Jesus Christ, mga members of The Rock of Jesus Christ, dapat umiibig niya ang Panginoong Diyos. Dahil yung ako na nagpatupad ng The Rock of Jesus Christ, dapat lahat ng followers iibigin ng Panginoong Diyos. So, paano mananahan sa iyo si Jesus at ang kanyang ama kung hindi mo iniibig si Jesus? Diba? Ang salita ng Biblia ay sobrang hiwaga. Ito ay nakasulat sa mga parabola, nakatago sa mga parabola. Ngayon, pinaliwanag natin ano ang naintindihan mo sa aral nila sa inaral ko sa iyo. Ano ang naintindihan mo sa pinangaral ko sa iyo doon sa pinangaral ng mga kengkoy sa labas? So unang-una, Trinity, umibig ba sa Panginoong Diyos? Tatanungin nyo sila, sino ba ang Panginoon yung Diyos? O pagdating, mga iglesia, mga iglot naman, mga iglesia na iglot, tanungin nyo, sino ang Panginoong Diyos? Mga born again din, tanungin nyo, sino yung inibig yung Panginoong Diyos? Kasi ang alam nyo lang kay Diyos, ang sabi ng mga born again, Jesus is Lord. Kaya yun. Kaya ayun ang tumatak sa isipan ng tao, ng mga tagasunod ng mga born again, mga Baptist, na Jesus is Lord. Ayun, hanggang Panginoon na lang si Jesus. Hindi na siya Diyos. Diyos nga si Jesus doon kayo sa born again. Pero hindi siya yung Panginoong Diyos. So, sino ang Panginoong Diyos? Malabo ba yung inaral natin dito? Malinaw. Ilan ang sinagasaan? Ilan ang nabagsakan ng bato? Sa batong ito, ang mabagsakan ng batong ito, siguradong bubukol. Kakalat kayong parang alikabok. Ang mabagsakan ng batong ito. So, gaano katibay, kabagsik ang The Rock of Jesus Christ para gawin natin ang lahat para dito. Gaano kalupit ang pinaglalaban natin sa The Rock of Jesus Christ. Ano ang tunay na iglesia? Ang sasagipin ng Diyos. Sino ang tunay na grupo na sasagipin ng Diyos? Sa tingin nyo. Sa tingin nyo, siyempre, hindi na kayo bata. Hindi na kayo yung tatandaan nyo na. Tapos, hindi pa kayo marunong tumantya. Patatantyahin ko kayo. Saan kayo maliligtas? Ano ang ikaliligtas nyo? Anong grupo ang magliligtas sa iyo? Gaano kabagsik, kalupit ang The Rock of Jesus Christ? Gaano siya walang awa doon sa mga siraulo? Kaya nga sabi ko sa debate, talagang nakakahiya. Ano ba mga pinatunayan ng The Rock of Jesus Christ?
Tingnan natin sa aking mga ginagawang dito. True one God. The true one God. Pinatunayan ba ng the rock of Jesus Christ ang iisang Diyos na tunay? Kasi kung iisang Diyos na tunay, marami silang doon sa labas na tunay. May 2 tunay, 3 tunay, meron pa nga. Lahat sila tunay. Yung mga dating daan, lahat sila tunay. Kaya mag-ingat-ingat kayo pag nakakasalubong yung mga dating daan. Kasi lahat yan tunay na Diyos. Baka magicking kang bigla niyan. Awit. Lahat sila doon tunay. So tayo, iisa lang ang tunay na Diyos sa atin. Dahil tayo, kaya lamang tayo tinawag na Diyos. Dahil tayo inampon ng Diyos. Inampon tayo ng Diyos. Hindi tayo mula doon, hindi tayo pinanganak ng Diyos, kundi inampon tayo. Ipinanganak tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Doon tayo pinanganak ng Diyos. Kaya nga born again, kailangan mong ipanganak muli. So tunay ka ba? Kaya ingat kayo doon sa mga sa mga dating daan. Lahat yan tunay. Mga tunay na Diyos yan. Kaya ingat-ingat kayo. Pamagicking kayong bigla niyan. Putang ina, nakakatakot yung mga yan. Totoo ba sinasabi ko? So the true one God, pinatunayan ba ng the rock of Jesus Christ ang the true one God? Meron bang nakapagpatumba sa true one God ng the rock of Jesus Christ? Tanungin ko kayo, kasi yung sinasabi ko dito, mababalitaan nyo sa radyo, mababalitaan nyo sa TV, mababalitaan nyo yung mga sinasabi ko sa mga tao, kasi alam kong nakamonitor ako dito. Diba? Tapos maglolokohan tayo, sabi, putang ina ka, sino niloko mo? Dire-diretso lang ako. So kaya ako nga kayo pinapupunta rito, magdala kayo ng notebook, tapos ballpen, maglista kayo ng mga nababaliw na sa Cavite. Para malaman natin kung totoo ba yung sinasabi ko. Diba? So anong binabalita sa radyo ngayon? May nagpatumba ba sa the rock of Jesus Christ? So anong kapangyarihan, anong kabagsikan, anong kalupitan ang ginawa ng the rock of Jesus Christ sa mga demonyong to? Anong kalupitan ang ginawa ng mga the rock sa mga siraulong to? May nagawa ba sila sa the rock of Jesus Christ? Asa na ang sigarilyo ko? Okay. Kung walang sasagot, kasi wala naman sasagot, ako lang mag-isa rito. Makibalita na lang tayo sa labas. At sana may commercial na tayo, no? Para libre na ako sa sigarilyo. So, the true church, pinatunayan ba ng the rock of Jesus Christ ang the true church? Ang totoong iglesia, pinatunayan ba ng the rock of Jesus Christ ang totoong iglesyang inililigtas ng Diyos? Napatunayan ba ng the rock ang totoong iglesia na ililigtas ng Diyos? Okay, makibalita na lang ulit tayo. Dito naman tayo sa pangatlo. Gospel about law of commandments. Ano ang kautusan ng the rock of Jesus Christ? Tungkol sa kautusan,
So dito sa The Rock of Jesus Christ, dun lang tayo sa dalawa. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos, iibigin mo ang kapatid mo. Yun lang, wala na. Kasi kung magdadagdag ako ng akin, disgrasya ako dun sa Diyos ko. Di ba? Hindi, wag nyo akong itulad dun sa mga siraulo sa labas na sabi na wag kang manigarilyo, wag kang magyosi, wag kang magdrugs. Sigurado maraming magagalit sa akin. Siyempre, magalit na kayo sa magagalit kayo. Yun doon lang ako sa nababasa ko. Doon lang ako, doon sa nabasa ko. Huwag nyo akong pilitin na dagdagan ang kautusan, awit. Utangin ninyo, madidisgrasya ako pagka ganon ang ginawa ko. Di ba? Drugs. Dapat yung marijuana, dapat hindi na, tinatanggal na, di ba? Kasi drugs yan, di ba? Kasama sa mga drugs. Saan ba galing ang marijuana? So kung sasabihin kong bad ang marijuana, patay ako sa Diyos ko. Ano ba ang kautusan natin dito? Di ba? So magkakasala pa ako dahil sa inyo. Huwag kayong magagalit sa akin. Kung ano lang ang dapat sundin, yun lang ang sinusunod. Di ba? Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos, iibigin mo ang kapatid mo, neighbor mo. Di ba yun lang yun? Dahil nauwi lahat ang kautusan sa iisa, sa pag-ibig. Dahil, eto na naman, maghahanap na naman tayo. So maghahanap na naman tayo dito sa Roma. Sa Roma ba nakasulat yun? Ano nga ba yun? Iibigin. Patay tayo dyan. Romans. Pag-ibig. Kaya pala nawala kanina, kaya pala naputol. Teka, hanapin natin. Eto. So basahin nyo ang Roman 13:9-10. Sapagkat ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito. Sa makatuwid bagay, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. So bakit dadalawa lang ang kautusan natin? Dahil sa kautusan na yon, naandun na lahat ang kautusan, muhat pa nung una. Sa pag-ibig, natupad ang lahat ng kautusan. Nakakuha nyo? Kasi kunyari tawag nito, ninakawan mo yung isang tao doon. May pag-ibig ka ba doon sa taong yun? Kasi ninakawan mo. Siyempre, unang-una, magagalit sa iyo yung taong yun. Kasi ninakawan mo yung taong yun. So, wala kang pag-ibig doon sa taong yun dahil ninakawan mo siya. O kaya sinaktan mo siya, o kaya pinatay mo siya.
ang pag-ibig nga ang katuparan ng kautusan. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama. Ayan. Romans 13:10. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. So ano ang pinatunayan ng the rock of Jesus Christ? Ano ang bato ni Jesucristo? Ano ang pinatunayan ni John sa the rock of Jesus Christ? Na bakit ka lalaban dito? Para dito sa kapangyarihan na meron tayo. Ay nako, iniisip ko bakit itong mga taga ABS-CBN na to, ninakaw kasi yung cellphone ko eh. Sigurado mga taga ABS-CBN ang nagnakaw ng putang ina mo. At naririnig ko nga ang isa nga sa mga sumusunod, naniniwala, mga taga-radyo, yung mga tiwalag ni Iglot. Tapos yung mga, kasi may gumagawa na dito, kasi sa tingin ko, sa tansya ko, kung may isang mayaman katulad ng mga Lopez, mayaman sila, ABS-CBN, kung poponduhan niya to, yung isang bagay na to, na the rock of Jesus Christ, na maglalagay siya ng tao doon, anong kapangyarihan na makukuha niya dito? Sa tingin nyo, anong kapangyarihan na makukuha nila rito? Sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sa mga followers ng the rock of Jesus Christ, sa mga binigyan ko na ng gabay, sa mga pinagawa ko na ng messenger, kung sakali man magtagumpay tayo at dumami tayo, huwag kayong masisilaw sa kapangyarihan na meron tayo. Kasi gagamitin natin yon sa tamang paraan, sa tamang pagtatag. So kung dumami man tayo, magkaroon na tayo ng isang malakas-lakas na puwersa, ayos na. Makakapagpatayo na tayo ng sarili nating resort, magna-night swimming tayo doon, doon tayo magsya-shot, awit. Joke. Kasi bala ko pag sakali magpondo tayo na hindi naman natin inaasahan, gusto ko sa mga tabing dagat, magandang mag-usap-usap tayo doon, may bangka tayo, madali tayo makakapunta kahit saan. Diba? Mutak iti. So kung may makita kayo na mga gumagamit ng mga aral ng the rock of Jesus Christ o yung pangalan na the rock of Jesus Christ, aalamin nyo kung yun ba ay galing sa atin. Ito ba yung itinatag ko rito? Ito ba yung itinuro ko sa inyo? Kasi kung hindi ito yung itinuro ko sa inyo, ang the rock of Jesus Christ na yun ay iba sa atin. So gaano kalaki, gaano kabagsik, gaano kalupit, gaano kawalang awa sa mga gago ang the rock of Jesus Christ. Gaano kabigat ang the rock of Jesus Christ sa lahat ng relihiyon. Gaano kalupit ang the rock of Jesus Christ sa lahat. Baka mapindot ko na naman to, putik na yan kanina. Matatawa sana kayo sa mga sinabi ko eh. Hindi na pala naka-record. Okay. Kayo magsasabi no, kayo makikibalita sa labas ng kung ano yung sinasabi ko. Pagka alam ko meron mga malalaking organisasyon na sa labas. Kasi naririnig ko na to sa mga taga GMA,
taga ABS-CBN, sa Radyo 5. Ewan ko. Pero yung atin. Sa lahat ng followers ng The Rock of Jesus Christ, atin lang. Ano ang lamang nyo pagkasama nyo ako? Ano ang lamang natin sa kanila? So gawin nyo yung mga sinasabi ko. Huwag kayong mangarap ng champion. Na hanggang champion lang ang trophy mo, ginawang rekto lang. Huwag kayo doon sa kakapiranggot na napakahinang uri mo naman. Huwag kayo doon sa napaka-cheap na bagay. Doon tayo sa may ipagmamalaki sa buong mundo. Hindi lang sa bansa, hindi lang pang pamilya, pang world, basta sa buong mundo. So, kaya ba nating maipagmalaki sa buong mundo ang The Rock of Jesus Christ ni Puruntong? So, kaya ba natin ipagmalaki ang The Rock of Jesus Christ na itinatayo natin sa bansa? Kaya ba natin dumurog ng mga kalaban? Sabi nga sa Biblia, ang mapa sa kamay ng anak ng tao, kakilakilabot na mahulog siya sa kamay ng Diyos. Nakakakilabot pag nahulog siya sa kamay ng Diyos. Katulad nito, sa batong buhay na kinatisura ng napakarami, ang tunay na iglesia, patay sila. Basahin natin uli kasi naputol kanina. Na kayo'y magsilapit sa kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao, datapwat sa Diyos ay hirang na mahalaga. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghahandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito, aking nilagay sa Sayon ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyo ngang mananampalataya ay siya'y mahalaga, datapwat sa hindi mananampalataya, ang batong itinakwil na nagsipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok, ang batong katitisuran at bato na pangbuwal, sapagkat sila'y ay natitisod sa salita, palibasay mga swail, na dito rin naman sila itinalaga. So natisod sila sa The Rock of Jesus Christ. Lahat ng aral ng The Rock of Jesus Christ, kinatisuran nilang lahat. So yung mga pinatunayan natin dito, napakarami. So ito, 3 pa lang yan. Yang binigay ko dito. 3 pa lang yan. True one God, the true church gospel about law of commandments. So sa 3 yan, ewan ko kung makakabangon pa sila. Hindi ko alam sa debate kung paano bangon ang gagawin nila sa mga 3 pinatunayan ng The Rock of Jesus Christ. So kaya ba natin gawin ng mabilis ang lahat ng ito? Nakakainip na eh. Kumbaga naiinip na ako na gusto ko lang gawin. May pera ako ngayon, siguro mga halagang mga 10 milyon. Bibili ako ng isang resort doon eh. Maliit lang, kahit maliit lang. Doon tayo. Doon lang tayo, tatayo ako doon. Kahit syempre may dagat tayo,
Kumuha tayo ng isda doon. Madali tayo doon. Sarap, no? Pa-banjing lang, pa-relax lang si Trudge. Pa-chillax lang. Pa-relax lang tayo, pero marami tayong dinudurog. Marami tayong hindi tayo maaawa sa mga siraulo at mga demonyo. Sabi nga, ang mahulog sa kamay ng Diyos. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Ewan ko kung anong gagawin na sa kanila ng taong bayan pagka nalaman na nila. So coming soon. Hindi ko alam kung ito ay isang piyesta ng katayan o ano. Malalaman natin. So, totoo bang lahat ang sinasabi ni Jan Salgado dito? Totoo ba ang sinabi ko? Kilala kasi ako sa labas na Jan Salgado. So, totoo ba ang sinabi ni Jan sa The Rock of Jesus Christ? Bakit ka lalaban dito? Anong kabagsikan? Anong pangahawakan mo? Anong kapangyarihan? Anong pruweba na bakit ako lalaban sa The Rock of Jesus Christ? Naintindihan nyo ba? Nakuha nyo? Ilan ang pinatumba ng The Rock of Jesus Christ? Ilan ang natisod at nabuwal sa The Rock of Jesus Christ? Pakimarkahan. Kunyari, meron akong assistant. Putik na yan. Dapat may assistant na ako eh. Batong katitisuran at bato na pangbuwal sapagkat sila ay natitisod sa salita. Palibasa yung mga Swahili na dito rin naman sila tinalaga. So saan natisod ang mga siraulo na gumawa ng mga cartoons ng mga kenggoy nilang palabas? Ano ang kinatisuran ni Lapu-Lapu at ni Batman? Ano ang kinatisuran ng mga iglesyang baliw na to? Saan natisod ang lahat ng mga sekta? Ano ang pinatunayan natin o ako? Ano ang pinatunayan ko sa inyo? Na bakit mo itatayo ang sinasabi ko? Ngayon, patatantyahin kita, anong kapangyarihan ang meron tayo sa The Rock of Jesus Christ? Anong powers ang meron tayo sa The Rock of Jesus Christ? Diba? Ako hindi ko matimbang, sobrang bigat ng The Rock of Jesus Christ. Hindi ko matimbang masyado, hindi ko matansya sa sobrang laki. Hindi ko nga alam pagka nangyari to, baka awit, magtago ako. So, titignan natin kung ano pa ang mangyayari. Kung anong magagawa natin sa lahat ng sumusunod sa The Rock of Jesus Christ, sa mga tropa ko, sa mga gumawa na ng messenger sa inyo. Gawin yung mabilis. Determinasyon, kailangan nyo ng determinasyon. Dapat
dapat wala kayong ibang prioridad sa, kunyari, second priority. Pero ipe-first priority natin ang grupo nating to. Gagawin nating prioridad ang grupo nating to. Bakit? Gaano kahalaga ang The Rock of Jesus Christ pag naitayo na to sa ating bansa? Gaano to kahalaga sa atin? Tatanungin ko kayo kung gaano kahalaga tong tinatayo ni Jan Jan para sa atin. Gaano kabagsik, gaano kalupit, walang awa, walang puso si Jan Jan sa mga siraulo. Talagang hindi ako maawa sa inyo. Magtago-tago kayo. Pagka naitayo ko na to, katulad ng sinabi ni Jesus, mag-impake ka na. Pagka naitayo ko to, magbalot-balot na kayo. Nasabi ko sa inyo. Okay. Ito na lang muna siguro sa araw na ito, mga tropa ng The Rock of Jesus Christ. At maraming salamat sa mga support na kahit papano may nakikita naman akong progreso sa ginagawa natin to. So, nakakainip. Gawin na natin yung isang mabilis na gawin na natin itong isang buo na agad, isang bagsakan na agad. Nakakainip, huwag kayong maniniwala sa mga siraulo dyan. Gawin na natin to agad. Kasi pag hindi nyo to nagawa, nakakaawa kayo. Dito sa lugar nyo. Dito sa Cavite. May magtatayo nito sa ibang lugar, pupunta ako doon na lang ako. Nakakaawa kayo dito. Sasabihin ko sa inyo. Dahil puro kahihiyan ang aabutin nyo sa akin. Sampal, kurot, sabunot, puro kahihiyan ang aabutin nyo. Okay? At sa susunod, it's November 4. So sana sa December, meron na tayong isang malupit-lupit sa December. So kung paano ko, sabi ko nga sa inyo, pabibilisin natin eh. So kung paano ko pinabibilis ngayon, makikita nyo ang progreso ngayon. Okay, sa susunod na lang ulit. At hindi na ako magpapatugtog dito. Sarap sana magpatugtog eh. Tagumpay. Napakasarap magpatugtog na. Pag naitayo na natin, isa na tayong alab ng puso, men. Tangina. Tangina. Gusto ko ganun ang soundtrack ha. Pagka ganun ang soundtrack natin, pagka yung time na mananapak na tayo ng tao, mananapak tayo ng mga demonyo. Gusto ko ganun ang tugtog. Isang malupit, isang mabagsik. Okay mga brad, sa susunod na ulit at God bless sa inyo. Sa lahat ng followers ng The Rock of Jesus Christ, God bless. At sumainyo nawa ang Diyos. Susunod na ulit. Bukas o hindi natin alam.